20 taon nang nakatambak ang espadang bato na ito sa isang tindahan, at walang pumapansin. Sa tingin ng lahat, isa lang itong walang kwentang at sirang sandata. Pero pinili kong ubusin ang lahat ng pera ko para bilhin ito. Pinagtatawanan ako ng mga tao sa paligid, sinasabing isa akong malaking tanga na kulang sa utak. Ang ganitong klaseng sira-sirang espada, mababasag sa isang hawak pa lang, paano pa kaya kung gagamitin para pumatay ng halimaw? Pero, ninisyan ko lang sila. Dahil nagising sa akin ng isang mythical grade talent, ang All Things Sublimation. Kaya nitong i-upgrade ang kalidad ng kahit anong item ng isang beses, at wala itong limitasyon. Kung sweswertehin, kahit silver grade na item, posibleng maging mythical grade sa isang iglap. At sa nakaraang buhay ko, isa ako sa 10 pinakamalakas na manlalaro ng Dragon Country. Pero grabe ang pagtataksil sa akin ng girlfriend kong si Leo Ruyan at ng matalik kong kaibigan. Nagsanib puwersa sila kasama ang maraming malalakas na manlalaro para gumawa ng patibong at malubha akong sinugatan. Para lang agawin ng Supreme Divine Artifact na nasa kamay ko, ang Inverse Dao Divine Ring. Ito ang nakuha kong premyo noong mag-isa akong pumasok sa Death Cave at pinatay ang pinakamalakas na God level na halimaw. Sabi nila, kaya raw nitong baliktarin ang mga patakaran at kaya pa nitong buuin muli ang katawan. Noong nag-aagaw buhay na ako, napuno ang puso ko ng walang katapusang pagsisisi at galit. Pag ako'y nabuhay muli, sisiguraduhin kong dudurugin ko kayong lahat. Nang magising akong muli, nalaman kong bumalik pala ako sa awaken ng day ko noong ako'y 18 taong gulang. Sa hintuturo ko, nakasuot ang isang kulay itim na singsing. Ang mga sinaunang divine markings na nakaukit dito ay kumupas na. Hindi ko akalain na kaya pala talagang baliktarin ng artifact na to ang takbo ng panahon. Pinigilan ko ang libo-libong iniisip ko. Sa muli kong pagkabuhay, babaguhin ko ang lahat ng aking mga pinagsisihan. At papatayin ko ang walang hiyang magkasintahan na sina Zhang Tang at Liu Ruyan para makaganti. Nasa critical level na ang killing intent ng host system binding in progress. Pinakamatinding job change, God slaying system, matagumpay na nabind. Binibigyan ka ng isang initial lottery draw. Gagamitin mo na ba ngayon? Sa sumunod na sandali, isang roleta ang lumitaw sa isip ko. Nakaukit dito ang hindi mabilang na maliliit na espasyo. Sa isang isip lang, iniutos kong paikutin ito. Mabilis na umikot ang pointer at sa huli tumigil sa isang gintong slot. Congratulations, host, nakuha mo ang mythical talent na All Things Sublimation. Kaya nitong i-upgrade ang kalidad ng kahit anong loot na makukuha sa mga dungeon. Bawat item ay maaari lang i-sublimate o indirectly i-sublimate ng isang beses. Nang makita ko yun, hindi ko mapigil ang mabigla. Itong mythical talent na to, kaya nitong i-upgrade ang kahit anong item ng basta-basta. Hindi ba't sobrang nakakatakot to? Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata. Isang information panel ang lumitaw sa isip ko. Suming. Propesyon, hindi pagising. Talento, banal na pagsulong, ginto. Skills, God slaying / legendary, kasanayan, perpekto. Hidden God step, legendary. Full concealment, legendary. Eye of insight, legendary. Habang tinitingnan ko ang panel na ito, para bang may kumulog sa loob ng utak ko. Ang dati kong payapang puso ay muling sinalanta ng malalaking alon. Ang ilan sa mga skill ko ay sumama rin sa akin sa muling pagsilang. Sa mga sandaling iyon, isang malinaw at matamis na boses ang narinig ko mula sa aking likuran. Hoy, Suming, ano sa tingin mo ang magiging propesyon mo? Lumingon ako at bahagyang natigilan. Isang babaeng nakaputi na may balingkinitang katawan at magandang mukha ang nakatayo sa likuran ko. Bahagya siyang ngumiti at itinaas ng kaunti ang kanyang ulo. Katulad pa rin siya sa alaala ko, kumikinang ang kanyang mga mata. Siya ang seatmate kong si Jiao. Agad na lamambat ang aking tingin. Ang eksena bago ako mamatay sa dati kong buhay ay sariwang-sariwa pa rin sa isip ko. Ang harapin ko ang napakaraming malalakas na atake. Tanging si Jiao lang ang hamarang sa harap ko, kahit buhay pa niya ang kapalit. Hanggang sa sandaling iyon, nalaman kong siya lang pala ang nagmahal sa akin mula simula hanggang wakas. Handa pa siyang ibigay ang buhay niya para sa akin nang walang anumang pagsisisi. Ngayong nakita ko siyang muli, sa isang iglap, napuno ng libo-libong emosyon ang puso ko. Marami akong gustong sabihin pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Nang makita ni Jiao ang matinding titig ko, namula ang kanyang mukha sa hiya. Bi, bakit ka nakatitig sa akin ng ganyan? Matagal na siyang may gusto sa akin at ilang beses na ring nagparamdam. Pero palagi ko lang siyang binabalewala. Alam niyang ang nag-iisang gusto ko lang ay ang campus flower na si Liu Ruyan. HMP, ang manhid mo talaga. Huwag mong sabihin ngayon mo lang napansin na maganda pala ako. Sinasabi ko sa'yo, huli ka na. Nakapamayaywang siya habang nakangiting nanunukso. Sa ilalim ng sikat ng araw, tila nagniningning ang kanyang mukha. Pero ang hindi niya inaasahan. Sa susunod na sandali, gumawa ako ng isang matapang na hakbang. Umakbang ako palapit at binigyan siya ng isang mahigpit na yakap. Natulala si Jiao, hindi makagalaw sa kinatatayuan niya. Bahagyang nang inig ang kanyang katawan at namasa ang kanyang mga mata, muntik na siyang matamba. Teka, anong bigla mong ginagawa? Bahagya akong ngumiti matapos kong bitawan ang kamay ko. Ang paggising ng kapangyarihan ko magiging kakilat-kilabot. Pagkasabi niyon, tumalikod na ako. Kahit na sandamakmak pa ang gusto kong sabihin. Sa huli, pinigilan ko na lang ang sarili ko. Namulan ng gusto ang mukha ni Jiao at bahagya siyang yumuko. Hindi siya makahuma habang pasikretong tinitingnan ng likod ko. Ang susunod, Zhang Tang.
Nakatagong combat class, Magic Hammer Warrior. Likas na antas ng katangian, 8 stars. Isang malakas na bulungan ng pagkamangha ang umalingaw-ngaw sa ibaba dahil sa sinabi ng awaken ng teacher. Hindi ko akalain na ang first high natin ay magkakaroon agad ng isang 8-star genius ngayong taon. Hindi lang ang mga estudyante, pati na rin ang mga leader na nakaupo sa kanilang mga upuan ay labis na natuwa. Napakaganda, maganda talaga ang simula ng taon na to. Naging seryoso ang tingin ko habang pinagmamasdan si Zhang Tang sa itaas ng entablado. Ang paggising ni Zhang Tang ay pareho lang sa nakaraang buhay ko. Idagdag pa na ang pamilya niyang Zhang ay isa sa mga pinakamalakas na pamilya sa Dragon Country. Binigyan siya ng sandamakmak na yaman para maabot ang napakataas na antas. At syempre, malaking bahagi roon ang tulong na ibinigay ko sa kanya. Sa buhay na to, kailangan ko siyang durugin sa simula pa lang para makapaghiganti. Hindi nagtagal, si Jiao na ang sumunod. Mabilis siyang tumakbo paakyat sa entablado at ipinatong ang kanyang palad sa Heavenly Steel. Isang mapusyaw na kulay abong usok ang lumitaw. At dahan-daang naghugis na isang sinaunang karit. Nakatatak dito ang maraming sinaunang magic runes. Nakatagong combat class, Necromancer. Likas na antas, 7 stars. Nang makita ito, muling nagkagulo sa pagkamangha ang lahat. Walang sino man ang nag-akala na ang estudyanteng babae na may magandang mukha ay madyay gising sa isang napakadilim at marahas na class. Kasunod nito, ako na ang umakyat sa entablado. Umapit ako sa Heavenly Steel, huminga ng malalim, at ipinatong ang aking kamay dito. Sa isang iglap, isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa langit at lupa. Isang nakakatakot na pagyanig, na hindi katulad ng sa lahat ng naunang estudyante, ang biglang sumabog. Sa sandaling ito, lahat ng guro at estudyante ay natigilan sa gulat. Nanginginig ang tingin ng mahigit 10 leader ng eskwelahan na naroroon. Ang pagyanig na to huwag mong sabihing isang henyo na may 9 stars o higit pa ang lumitaw. Sa mga sandaling ito, puno rin ng pagtataka ang puso ko. Hindi ba't assassin ang dapat na initial class ko? Pero ang kababalaghang ito ay hindi kayang gawin ng isang ordinaryong assassin class. Ngunit sa isang iglap, sinagot ng system ang tanong na ito. Itinalaga sa iyo ng system ang isang bagong propesyon. Ang nakakapangilabot na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa ay nagsimulang magtipon at sumiksik. Halos mabubuo na ito bilang isang mahabang espada. Ang 3 talampakang talim nito ay nagdulot ng mga ilusyon ng bitak sa kalawakan. Walang tigil na umalingaw-ngaw sa buong kalangitan ang sagradong ugong ng espada. Matagumpay ang paggising. Mythical na propesyon, Diyos ng Espada. Pakiramdam ko, medyo nahihilo ako. Ito pala ay isang mythical class, mas mataas pa kaysa sa legendary. Sino ba naman ang magkakaroon agad ng mythical na propesyon pagkatapos lang mag-awaken? Siguro, ako na ang kauna-unahan sa buong kasaysayan. Agad kong ginamit ng palihim ang passive skill kong Total Concealment. Ginawa nitong magmukhang isang Blade Master ang Sword God job ko. Ito ang pinakamataas na antas ng disguise skill ng God Slayer. Kaya pang ang malinlang nito pati ang Celestial Tablet. Hindi ko talaga pwedeng ipaalam na isa akong Sword God. Dahil kung hindi, marami akong kakaharaping gulo. Malinaw sa akin na ang pagkakaroon ng isang bagay na mahalaga ay magdadala lang ng panganib. Kasunod noon, unti-unting huminahon ng kakaibang nangyayari sa Celestial Tablet. At sa huli, nag-anyo ito bilang isang tunay na mahabang espada. Habang nakatitig sa naglalakihang espada sa kalangitan na nababalot ng banal na aura. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang lahat ng guro at estudyante. Matapos ang mahabang katahimikan, hirap na inihayag ng awakening teacher ang resulta. Suming, innate attribute level, 10 bituin. Pagkasabi noon, sa isang iglap, nagkagulo ang lahat. 10 bituin na innate attribute. Anong klaseng halimaw to? Akala ko nakakatakot na yung 8 bituin na Demon Hammer Warrior ni Zhang Tang. Hindi ko naman akalain na may susulpot pang isang halimaw na nakamax out sa 10 bituin. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy ng teacher ang pag-anunsyo ng propesyon ko. Hidden job, Blade Master. At sa isang iglap, biglang nanahimik ang lahat. Matagal bago sila muling nag-ingay. Shit, akala ko pa naman swordsman. Nakakabaliw, bakit yan pa ang naging job niya? Hay, buti na lang muntik na akong mamatay sa inggit. Ang pagiging Blade Master niya ang nagbalanse sa 10 bituin na full attributes niya. Bihira nga, pero totoo namang mahina yan. Napabuntong hininga ang mga tao. Dahil halos magkatulad lang ang Blade Master at ang Swordsman. Pero malaki pa rin ang pagkakaiba nilang dalawa. Ang Swordsman ay isang melee type job. Samantalang ang Blade Master naman, kayang lumaban sa malapitan at sa malayo. Isa itong hidden job na parehong may physical at magic attack. Pero ang pinakamalaking kahinaan nito ay napakahina sa simula. Dahil physical at magic based ito, kailangan ng mas maraming attribute points kumpara sa ibang class. Kaya naman ang fighting power ng isang Sword Master sa simula ay mas mababa pa kaysa sa isang ordinaryong sword fighter. Pero kalmado lang ang mukha ko nang marinig ko ang resulta. Dahil kapag nalaman nilang Sword God class ako, maaaring magdulot ito ng kabutihan at kapahamakan. At hindi ko iyon gusto. Samantala, nagkagulo naman ang mga nasa upuan ng mga leader. Diyos ko, isang hidden class at natural na 10 star attributes pa. Sa buong Xuanjing City, ilang taon na rin tayong hindi nakakakita ng ganitong klaseng henyo. Kahit na napakahina ng Sword Master sa simula, napakalakas naman ito sa huli. Kailangan lang talaga ng napakaraming resources para masigurong magiging perpekto ang paglaki nito. Director Zing, pumunta ka agad sa warehouse ng eskwelahan at kumuha ka ng isang Changsu pill.
Ibibigay ko ito sa estudyanteng ito bilang gantimpala. Seryoso ang mukha ng principal habang nag-uutos. Pagkababa ko pa lang ng entablado, nakita ko agad sina Zhang Tang at Liu Ruyan na gulat na nakatitig sa akin. Mahigpit na nakakuyom ang kamao ni Zhang Tang at madilim ang kanyang tingin. Siya ang panganay na anak ng pamilyang Zhang, dapat siya ang may pinakamagaling na talento sa buong eskwelahan. Pero sa huli, ako ang umagaw ng lahat ng atensyon. Bahagya siyang yumuko at may ibinulong sa tainga ni Liu Ruyan. Pagkarinig ni Liu Ruyan, kitang-kita ang gulat sa kanyang mukha. Young Master Zhang, sigurado ka ba talaga riyan? Huwag kang mag-alala, hindi ka magtitiis ng matagal. Pinakamatagal na ang ilang taon. Kapag nakuha na natin ang lahat ng pakinabang mula sa kanya, hahanap tayo ng pagkakataon sa isang dungeon para patayin siya. Doon lang tumango si Liu Ruyan. Isang makahulugang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, at nakita ko ang lahat ng iyon. Kahit na masyadong malayo para marinig kung ano ang pinag-uusapan nila, nahulaan ko na rin kung tungkol saan iyon. Nang makita nila ang malamig kong tingin, akala nilang dalawa ay binabati ko sila. Ngumiti si Zhang Tang at kumaway, mukhang walang masamang intensyon. Inihawi naman ni Liu Ruyan ang buhok niya at commendat sa akin ng may pang-aakit. Pero sa loob-loob niya, may halong pang mamaliit pa rin. HMP, ang pobre pa rin. Kahit na nagising na ang kanyang buong 10 star attributes, kailangan pa rin sumipsip sa akin at unang tumingin. Talagang walang kwenta, pero dahil nabuhay na ako ng 2 beses, matagal ko nang nabasa ang nasa isip niya. Kahit gaano ka pakayabang, hindi ka naaabutan ng umaga. Kalmado akong naglakad pabalik sa pila ng klase ko. Nagkumpulan na sa paligid ko ang lahat ng mga kaklase. Kahit na hindi kasing galing ng mga ordinaryong job class ang Swordmaster. Malakas pa rin ang hatak ng pagkakaroon ng full attributes. Kaya marami pa ring lumapit para magpalakas sa akin. Hindi rin nawala yung mga gumagamit ng dati naming pinagsamahan para makipaglapit. Para sa mga ito, nginitian ko na lang sila. Kilala mo ang mukha ng tao, pero hindi ang puso nito. Sa buhay na ito, hindi na ako basta-basta magtitiwala kahit kanino. Si Jiao ay nakatayo sa gitna ng mga tao, tahimik na nakatingin sa akin mula sa malayo. May mahinahon siyang ngiti, at kitang-kita na wala siyang intensyong sumipsip. Gusto niya si Suming dahil sa kung sino siya bilang isang tao. At hindi dahil sa anumang karagdagang halaga na mayroon siya. Nagpapatuloy pa rin ang awakening ceremony. Ang mga sumunod na estudyante ay halos puro ordinaryong talent na lang ang nakuha. Maliban sa isang tao na nakakuha ng atensyon ko. Iyon ay si Yanzi ng Year 3, Class 4. Awaken niya ang 9-star talent na hidden job, ang Demon Hunting Ranger. Natural, gumawa rin ito ng ingay. Sayang nga lang at nauna na ang 10-star ko. Kaya kahit na 9-star pa siya, hindi na ito gaanong nakagawa ng malaking eksena. Napaisip ako habang tinitingnan ng kaklase kong may 9-star talent. Dahil sa mga naranasan ko sa dati kong buhay. Namatay si Yanzi sa loob ng newbie dungeon. Pagkatapos ng awakening ceremony, bumalik ako sa dormitoryo. Binuksan ko ang aking personal profile panel. Suming, Level 1, Job, Sword God, Mythical Grade, World Unique, Sparkles, Luck, Constitution, 10. Agility, 10. Spirit, 10. Spirit, 20. Max, Luck, 10. Talents, Sublimation of All Things, Origin Sword Body. Skills, God Slaying Slash, Fully Hidden, Hidden God Step, Eye of Insight. Ito ang tunay na lakas ng isang 10-star talent na may full attributes. Pagkatapos ng awakening, lahat ng attributes ko ay 10 points. Umabot sa 50 points ang kabuuan ng lahat ng aking attributes. Ang initial attributes ko ay kayang makipagsabayan sa ilang level 5 na mga awaken. Napansin ko na may isa pa palang talent sa aking personal profile. Origin Sword Body. Pagkatapos kong basahin ang tungkol sa talent na ito, napasinghap ako. Kayang matutunan ng lahat ng sword type skills nang hindi alintana ang mga requirements. Ang lakas ng lahat ng sword type skills ay tataas ng 300%. Ang bilis ng pagtaas ng proficiency ng lahat ng sword type skills ay tataas din ng 300%. At habang tumataas ang aking level, patuloy din itong lalakas. Napatulala ako sa mga epektong ito. Huwag na nating pag-usapan ng iba, ang lakas pa lang ng sword technique ay triple na. Nangangahulugan ito na kahit bigyan mo ako ng pinaka-ordinaryong espadang bakal ngayon. May kumpiyansa akong kayang-kaya kong pataying mag-isa ang mga halimaw na mababa sa level 3. At yan ay kahit wala pa akong alam na anumang sword moves. Hindi lang yan, mayroon pa akong mga skill mula sa dati kong buhay. Kaya sa totoo lang, maituturing na akong may 2 klase ng propesyon. Kung sakaling hindi ko matalo ang kalaban gamit ang espada, pasensya na, pero mapipilitan akong ilabas ang aking dagger. Bukas ng umaga, darating na ang newbie dungeon. Lahat ng mga bagong awakened ay sapilitang hihigupin papasok doon. Sa dati kong buhay, pinili kong iwasan ang hidden boss. Dahil masyado yung mapanganib. Pero sa buhay na ito, kailangan ko talagang subukan. Nagsisimula pa lang ako ngayon, kaya kailangan kong makuha ang lahat ng posibleng resources. Para doon, ayos lang na sumuong sa kaunting panganib. Kaya nagpa siya akong pumunta sa lugar na iyon ng mag-isa para patayin ang hidden boss. At para naman kay Jiao, hindi ko na kailangang mag-alala. Base sa karanasan ko sa dati kong buhay, ligtas at walang gallows din niyang natapos ang dungeon kasama ang ibang team. Ngayon, oras na para pag-isipan ang paghihiganti. Isang malamig na ngisi ang sumilay sa aking mga labi. Tinitingnan ko ang text message mula kay Liu Ruyan sa aking cellphone.
Suming, di ba matagal mo na akong gusto? Nagbago na ang isip ko. Napangiti na lang ako ng walang gana. Talagang katulad ng nangyari sa dati kong buhay. Dahil sa dalawang text na ito, naging kami ni Leo Royan ngayong gabi. Agad akong nag-type ng reply. Magkita tayo sa rooftop ng school building mamayang gabi. Pagkatapos kong mag-reply, lumabas ako ng campus. Sinundan ko ang aking alaala papunta sa isang weapon shop. Ayon sa alaala ko sa dati kong buhay, mayroong isang mahabang espadang gawa sa bato sa tindahang ito. Kailangan lang basagin ang batong nakabalot dito para lumabas ang tunay na talon sa loob. Isa itong mahabang espada na may silver quality. Pero napakamura ng presyo nito. Dahil masyadong magaspang ang itsura nito sa labas, walang nakakaalam ng tunay na halaga nito. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito para makuha ito sa pinakamababang presyo. Ang pagdating ko ay nagdulot ng kaguluhan sa mga estudyante. Tinitingnan nila ako habang nagbubulungan. Pero nagbingi-bingihan lang ako at dumiretso sa counter. Sa mga sandaling iyon, isang babaeng nasa 20 anyos ang lumabas mula sa grupo ng mga estudyante at hinaranggan ang dinadaanan ko. Ang babae ay nakasuot ng salamin na may gold frame at itim na stockings. Mukhang maharlika, elegante, at napakayaman. Pasensya na, student, wala akong masamang intensyon. Ko si Jiang Lan, ang Vice Director ng Jiang'an Consortium. Sagot na lahat ng Jiang'an Consortium ang mga bibilhin mong armas dito ngayon. Sa sinabi niyang iyon, napasinghap sa gulat ang lahat ng estudyante sa paligid. Talaga namang napakalaking halaga nito. Ang mga weapon shop ay isa sa mga pinakamagastos na lugar sa buong mundo. Imposibleng basta-basta na lang magwaldas dito ang isang ordinaryong pamilya. Habang tinitingnan ng kanyang kaakit-akit ng ngiti, nanatiling kalmado ang ekspresyon ko. Oh, sagot niyo lahat. Pwede ko bang malaman, Miss Jiang Lan, kung ano ang kailangan kong ibigay bilang kapalit? Nang marinig ang kalmado kong sagot, bahagyang nagulat ang kanyang mukha. Matagal na niyang inalam na isa akong mahirap na ulila. Walang tulong mula sa mga magulang, kaya siguradong gipit ako sa pera para bumili ng armas dito. Pero hindi niya inaasahan na hindi ako matinag sa ganitong klaseng tukso. Mukhang hindi lang pambihira ang talento mo, Suming, kundi matalino ka rin. Tama ang hula mo, mayroon nga akong hihilingin sa iyo. Bahagyang ngumiti si Jiang Lan at sumenya sa isang tao mula sa karamihan. Pagkatapos, isang babaeng may magandang pangangatawan at nakasuot ng berdeng damit ang lumapit. Ito ang kapatid ko, si Jiang Yunqing. Kailangan mo lang siyang isama sa team mo at protektahan siya para makumpleto ang challenge sa Newbie Dungeon. Bilang kapalit, popondohan kita sa pagbili ng isang armas, ano sa tingin mo? Kumpiyansa siyang ngumiti, puno ng autoridad ang kanyang boses. Ngunit nang marinig ko iyon, hindi pa rin ako natinag. Sinuri ko mula ulo hanggang paa si Jiang Yunqing na nasa harapan ko. Bahagya kong napansin ang kaunting kayabangan sa kanyang mga mata. Kahit na bahagyang mas mababa ang talento niya kumpara sa akin, mayaman naman siya. Sanay na ako sa mga ganitong bagay. Tanging mga bagong awaken na job changer lang ang pwedeng pumasok sa Newbie Dungeon. Hindi makakapasok ang sinumang expert o bodyguard ng pamilya. Ibig sabihin, itong pangalawang binibini ng pamilyang Jiang ay papasok sa isang mapanganib na lugar nang walang sinumang magpoprotekta sa kanya. Sa ganitong sitwasyon, natural lang na kailangan niya ng isang malakas na expert para bantayan siya. At ako ang perpektong kandidato. Habang iniisip iyon, napangiti ako at hinaplos ang aking baba. Nagpakita ako ng isang ekspresyon na mukhang hindi makakasakit ng langaw. Sige, kung ganoon, gusto kong bilhin ang Dragon Frost Heavenly Cold Sword. Sa sinabi kong iyon, nanginginig ang mga mata ni Jiang Lan. Hindi niya talaga inasahan na ganito kalaki ang hihingin ko. Ang diamond grade na armas na Dragon Frost Heavenly Cold Sword ang pinakamahalagang yaman ng tindahan na ito. Ang presyo nito ay aabot sa 10-10 milyong advent coins. Kahit siya, imposibleng mailabas agad ang ganoong halaga. Ang orihinal niyang plano ay paalisin ang isang mahirap na estudyanteng tulad ko na walang kamuwang-muwang sa mundo. Sa pamamagitan ng pag-aalok ng isang silver grade na armas na para sa kanya ay sapat na. Pahagyaring nagulat ang mga estudyante sa paligid. Ang kapal naman yata ng mukha ni Suming. Kahit na siya pa ang attribute Rookie King. Pero huwag nating kalimutan na ang class niya ay isang sword master na napakahina sa simula. Diamond grade na sandata yun, nagkakahalaga ng 108 gold coin. Bilang isang sword master, hindi pa nga sigurado kung magagamit niya yun. Nakaramdam ng hiya at inis si Jiang Lan. Masyadong malaki ang hinihingi ko kaya medyo naipit siya. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata at naging seryoso ang mukha. Seryoso ka ba? Tumingin ako sa kanya ng may malinaw na mga mata at tumango. Nagkunwari akong medyo naguguluhan at sinabi, seryoso ako, may problema ba, ate? Dahil sa itsurang ito, lalong nanggigil sa galit si Jiang Lan sa kanyang puso. Pero hindi niya pwedeng ipahalata. Para sa isang negosyante, ang pagtimbang sa mga kalamangan at kawalan ang pinakamahalaga. Kahit mayaman ang pamilya niya, hindi naman sila pwedeng gumastos ng walang hanggan. Sa huli, napabuntong hininga na lang siya. Pasensya na, Suming. Pwede bang iba na lang? Masyadong mahal ang Dragon Frost Cold Sky Sword. Sa tingin ko, ang kasalukuyan mong combat power ay hindi sapat para gumastos ako ng ganito kalaki. Kung papalitan mo yan ng isang silver quality na sandata, buong puso ko yung ibibigay. Ngumiti si Jiang Lan ng isang professional na ngiti. Nang marinig yun, umiling lang ako na may matatag na tono. Kung ganun, kalimutan na lang natin.
Yan lang ang espada na gusto ko, ayoko ng iba. Bahagyang kumunat ang noo ni Jianglan, at may inis na gumuhit sa kanyang mga mata. Sigurado ka ba? Gayunpaman, nanatiling kalmado ang ekspresyon ko at hindi nagbago. Sigurado, naging malamig ang kanyang tingin at bahagya siyang umiling. Sige, Yunqing, tara na. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Jiang Yunqing at sinulyapan ako. Ito ang unang beses na nakita niyang hindi nanalo ang ate niya sa isang negosasyon. Dahil dito, hindi niya maiwasang isipin na itong schoolmate niya ay hindi lang basta talentado, kundi matalino rin. Pagkaalis nilang dalawa, huminga ako ng malalim. Sa simula pa lang, wala na talaga akong planong tanggapin ng alok. Pero kung tatanggihan ko ng diretsahan, baka lalo lang siyang mangulit. Kaya sinabi kong gusto kong bilhin ang Dragon Frost Cold Sky Sword para umatras siya. Isa pa, plano kong pumunta sa pinakadelikadong lugar para mag-solo kill ng isang hidden boss. Kung tatanggapin ko ang alok, kailangan kong isama si Jiang Yunqing at protektahan siya. Kung ganun, paano ako makakapunta sa delikadong lugar na yon? Pag-isa kong nilusong ang mga tao at lumapit sa harap ng counter. Sinabi ko sa isang babaeng attendant, "Pakibaba ang espadang bato." Nang marinig ito, bahagyang napakunot ang noo ng babaeng attendant. Sinundan niya ng tingin ang daliri ko at tumingin sa itaas. Nakita niya ang isang kulay abong espadang gawa sa bato na nakasabit sa loob ng salaming cabinet sa pader. Bako-bako at napakapangit ng itsura nito. Halos hindi mo makita na hugis pala ito ng isang mahabang espada. Para lang itong isang hilaw na sandata. Kalimutan mo nang makahiwa ito, baka kahit ipanghampas ay mahirapan ka pang makasakit. Labis na nagtaka ang babaeng attendant. Tanong niya habang bahagyang nakabuka ang kanyang bibig. Sigurado po ba kayo na itong sandata ang gusto nyo? Nang makita niyang tumango ako, wala nang nagawa ang attendant. May pinindot-pindot na lang siya sa screen sa harap niya. Ibinaba niya ang lalagyan at inilagay ang espadang bato sa harapan ko. Hinawakan ko ang espadang bato at tinimbang-timbang ito. Isang bahagyang gintong liwanag ang kumislap sa aking mga mata. Agad na nascan ng Eye of Insight ang mga detalye ng espadang bato. Sandata, hilaw na bato antas, silver. Gantimpalang nalaglag mula sa isang mabangis na halimaw sa isang F-rank na dungeon. Sa loob nito ay may nakatagong espadang may kalidad na silver. Sa dati kong buhay, personal kong nakita ang isang estudyante na nakabili ng espadang ito. Hindi niya sinasadyang mabasag ang batong bumabalot dito habang nasa beginner's dungeon siya. At doon lang lumitaw ang tunay nitong anyo. Kaya naman, alam ko ang katotohanan tungkol sa espadang ito. Hindi masama magkano. Tanong ko habang hawak ng isang kamay ang espadang bato. Kuya, ayon po sa aming store manager, ngayong Awakening Day, makakakuha po kayo ng discount base sa inyong Awakening level. 1,000. Ang orihinal na presyo po ng espadang bato na ito ay 1,000 advent coins. Pero dahil sa discount, 500 advent coins na lang po para sa inyo. Nang marinig yun, bahagya akong tumango. Pasok pa naman sa budget ko ang presyong yan. Total, ang ibang silver na sandata ay aabot ng 10,000. Kapag nabasag ang bato, ang presyo ng espadang to ay tataas ng higit sa 10 beses. Sakto lang, dahil ang lahat ng ipon ko ngayon ay 500 lang. Matapos ang bayaran, naging pag-aari ko na ang espada. Salamat po sa inyong pagbili. Bahagyang yumuko ang attendant, pilit ang ngiti. Sa sandaling iyon, gulat na gulat ang mga nakikiusyosong estudyante. Nasisiraan na ba ng bait si Suming dahil sa hirap? Mura nga yang espada, pero makakapatay ba yan ng halimaw? Ang bumili ng ganyang espadang bato ay parang naghahanap ng gulo. Pero sa gitna ng mga tao, isang estudyanteng lalaki na nakasalamin ang tila malalim ang iniisip. Ang mga ganitong klaseng sandatang bato ay madalas lumabas sa mga dungeon. Halos lahat ay basura na isang hampas lang ay wasak na. Pero mayroon ding napakaliit na tsansa na may lumabas na sandatang nakaselyo sa bato. At ang sandatang nasa loob nito ay napakamahal. Huwag mong sabihin gusto niyang sumugal. Gayunpaman, hindi napakalma ng sinabi ng estudyanteng iyon ang mga tao. Sa halip, mas lalo pa silang napangisi at nangutya. Panday din ang tatay ko. Kaya alam na alam ko kung gaano kaliit ang tsansang yan. Tinitiyak ko sa inyo, kahit pagsamasamahin pa ang lahat ng sandatang bato sa shop na ito, wala pa ring lalabas na matinong armas dyan. Isusugal ang 500 Jiangling coins para sa ganito kaliit na tsansa. Masasabi ko lang na isa siyang tanga. Habang pinapakinggan ang sinasabi ng mga tao sa paligid, bigla akong huminto. Napangisi ako at sinabing, may gusto bang makipagpustahan? Kung basagin ko ang espadang ito at isang magandang armas ang lumabas, bigyan ninyo ako ng 3,000 Jiangling coins. Kung hindi, bibigyan ko kayo ng 5,000 Jiangling coins. Sinong may lakas ng loob? Agad na umalingaw-ngaw ang boses ko sa buong tindahan. Hindi lang mga estudyante, pati na rin yung mga sales lady ay inakalang nababaliw na ako. Ang tsansa na makakuha ng sandatang nakaselyo sa bato ay isa sa 1,000 o baka isa pa sa 10,000. Kahit na ang manager ng shop at ang mga bihasang panday ay walang nakitang kakaiba sa espadang bato na ito. Pero heto ako, lakas loob na isinusugal ang ganito kaliit na tsansa. Ang ginagawa kong ito ay parang namimigay lang ng pera. Biglang nagunahan ang maraming estudyante na lumapit para sumali sa postahan. Sa huli, isang matipunong estudyante ang nauna sa lahat. Mabilis siyang pumunta sa harap ko na may ngiting puno ng kasabikan. Para bang nakapulot na siya ng pera. Ako, makikipagpustahan ako sa'yo. Bahagya akong tumango. Ginamit ko ang Eye of Insight para makita ang impormasyon ng estudyanteng ito.
Yang Ding. Level, 1. Job, Tank Warrior. Skill, Full Power Strike. Pamilyar sa akin ang isang ito. Sa eskwelahan, napakaabusado niya. Madalas niyang inaapi ang mga mahihirap na estudyante. Sa dati kong buhay, niloko na ako ng gagawang to sa newbie dungeon. Kaya naman hindi ako makokonsensya na gulangan siya ngayon. Halika, pirmahan na natin ang kasunduan sa pastahan. Sa isang kumpas lang ng isip ko, may lumitaw na panel sa aking harapan. Nakasulat dito ang mga detalye ng pastahan. Kapag napirmahan na naming dalawa, wala nang atrasan. Kahit manalo ako, 3,000 lang ang makukuha ko. Pero kapag natalo, kailangan kong maglabas ng 5,000. At isa pa, napakababa na talaga ng tsansang makakuha ng sandatang selyado sa bato. Sa kahit anong anggulo tingnan, dehado ako sa pustahang ito. Gulat na gulat ang mga estudyanteng nakamasid sa eksena. Bakit ang seryoso niya, may kontrata pa talagang kasama. Kapag natalo siya at hindi nakapagbayad, tiyak na patuloy na lolobo ang interes niyan. Dahil sa kontrata, wala nang pwedeng mandaya. Bahagyang nag-alinlangan si Yang Ding habang tinitingnan ang mga detalye. Ngunit agad din siyang nakapagdesisyon. Ang laki na ng lamang ko, duwag ako kung hindi ko pa ito itutuloy. Bukod pa roon, barya lang naman sa kanya ang 3,000 advent coins dahil sa yaman ng pamilya niya. Ang pastahan ding ito ay para mabawasan ang angas ko. Agad niyang inilagda ang kanyang pangalan sa kontrata. Nag-cross ng braso si Yang Ding at mapanuyang ngumisi. Sige na, basagin mo na yung bato mo. Pero nagdududa talaga ako kung may pambayad kang 5,000 sa akin, lalo na't isa ka lang pobre.